Alam niyo po, nahiya po ako. Pero nilakasan ko na yung loob ko. I should be dressed like a mighty warrior. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kinikilala po namin na kayo ang aming Diyos, tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. At sa inyo lahat galing ang mga bagay na nasa buhay namin. Ngayon pong gabing ito, mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. At ikaw po, Panginoon, ang may taas at mapurihan lamang. Thank you, Lord. Sa iyo galing ang salitang ito. At ang mga salita mo ang siyang aming gagamitin. Salamat po for 2025. And as we move on to 2026, alam po namin, Panginoon, what we are about to do. We thank and praise you in Jesus' name. Amen. Parang handa akong lumaban ah. Sino lalaban sa akin? Hallelujah. Hindi po ako makatulog. Sabi ko, Lord, ano kaya itsura ko? Pero, hallelujah. It is very important po na we know who we are in Christ Jesus. Kaya nga, binihisan ko na po ang mukha nun. Pero yung lalaki, ako babae, nung una po, sinasabi ko, yung lalaki na lang yata ang pabibigyan ko ng ganun. I mean, magsusuot siya. Pero sabi ko, Lord, pigilan mo ako kapag hindi ito para sa akin, ibibigay ko sa iba, walang problema. Pero kung nais mo, we'll do it. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga art natin at sa lahat. Teka, dito naman. Kasi po, napakabuti ni Lord. We need to stand in attention. This is the sword of the Spirit, which is the Word of God, and the shield of faith. Yan po ang ating pag-aaralan ngayong gabi. So, ibababa ko po muna ito. Hindi ako makakapangaral kung hawak ko. Thank you, Jesus. Tignan po natin ang unang slide natin. Mighty Warrior. Alam ko po, alam nyo na ito sapagkat ito ang una sa ating pangalan, Mighty Warrior. Pero may binigay po sa akin si Lord to confirm it over and over again na gusto niya na ito ang mensahe for December 31, 2025. Ito po ay nakatala sa awit, Psalm 45 verses 3 and 4. Andyan po yung English niya. Mighty warrior, sabi niya, strap your sword. Nakalimutan po nila, kailangan nandito yung sword ko. Diba? Shhh! Gaganon. Pero anyway, okay na po yun. Ang sabi doon, Mighty warrior, strap your sword at your side. Katulad po nung picture. In your majesty and splendor, in your splendor, ride triumphantly in the cause of truth, humility, and justice. May your right hand show your awe-inspiring acts. Sa Tagalog po, O ikaw na haring bantog, isakbat mo ang sandata, malakas ka at dakila, sa gisag mo'y maharlika. Maglakbay kang mayroong dangal, tungo sa pagtatagumpay, alang-alang sa matuwid. Ipagtanggol ang katuwiran, tagumpay ay matatamo sa lakas mong tinataglay. Sa lakas mong tinataglay. So ito po ang ibinigay ng Panginoon, just this word. Dito po sa awit 45 verses 3 and 4. So English po muna nandiyan and I'm reading in Tagalog. Para maintindihan natin.
So tingnan po natin yung next slide. Una po, ang Panginoon ang siyang talagang mighty warrior. Ayan, nakalagay na dyan sa ating scripture. Exodus 15:3. Doon po sa Exodus 15:3 ay nakatala, the Lord is a warrior. The Lord is His name. Ang Panginoon ay isang mandirigma. Yun po ang sinasabi ng scripture. Siya ang una talaga. He is called the commander-in-chief of the Lord's army. Diyan po, Exodus 15:3, kung babasahin natin sa Tagalog, kasi po iyan ay nakalagay in English. Sabi po doon, siya'y mandirigma na walang kapantay, Yahweh ang kanyang pangalan. So, ang talaga pong mighty warrior, kaya doon sa Psalm 45 verse 3, mighty warrior, strap your sword, sabi niya. Wala pong ibang iyan na unang sinasabi kundi ang ating Diyos. Ang ating talagang mandirigma, bumaba dito sa ating kalagitnaan upang tayo ay ipagtanggol. Tapos makikita natin nga doon sa Exodus na sabi niya, siya'y isang mandirigma. Tuloy po natin. The next verse. Tapos po, ito rin, Isaiah 42 verse 13. Isaiah 42 verse 13, the Lord advances like a warrior. He stirs up his zeal like a soldier. He shouts, he roars aloud. He prevails over his enemies. I-present natin ng mabuti na ganito para po maintindihan natin, so you won't forget it at all in 2026. Kasi po doon sa Isaiah 42, tatagalogin ko lang, sabi po, siya ay lalabas parang mandirigma na handang makibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. Ang kapangyarihan niya'y ipakikita sa mga kaaway. So yung warrior at ang mighty warrior is the Lord. He's the commander-in-chief. Kaya yun nga po yung ating laging inaawit. Mighty warrior dressed for battle. Sige po, the next slide. Yan din po, another verse, Zephaniah chapter 3 verse 17. Ito po ay alam na alam ninyo sapagat yan ay nandoon din sa ating Facebook account. The Lord your God is among you, a warrior who saves. He will rejoice over you with gladness. He will be quiet. He will renew you in His love. He will delight in you with singing. So dyan po, yan ang lagi nating ginagamit, Zephaniah chapter 3, verse 17. Kaya lahat pong mga talatang yan ay nagpapahayag kung sino talaga yung mighty warrior. It is the Lord Jesus Christ. Kasi makikita pa natin in the next verses kung ano ang ibig sabihin niyan. Next slide. Ayan. Ito po. When it comes to the book of Revelation, ayan, dito na po. This will be the culmination dahil doon, in the Old Testament, nandun lahat yun, speaking about the warrior. Pero dito po, makikita natin, then I saw heaven opened and there was a white horse. Yan po ay nagpapahayag kung sino talaga at the end, magmula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang ating Panginoong Kristo. There was a white horse, its rider is called Faithful and True. And with justice, he judges and makes war. His eyes were like a fiery flame, and many crowns were on his head. He had the name written that no one knows except himself. Ayan po. So lahat ng yan are biblical basis for the warrior. Makikita natin ang Panginoon ay handa na makipaglaban. Alam naman natin ang pakikipaglaban ay laban sa masama. Then, we'll proceed in the next verse. He wore a robe, kaya nga po nandiyan, dipped in blood, and his name is called the Word
of God. The armies that were in heaven followed him on white horses, wearing pure and white linen. Yeah, this is a very good illustration na ganyan ang magiging itsura as is stated na nakalagay sa Biblia kung papaano ang Panginoon, ano ang makikita natin sapagkat siya talaga ay isang mandirigma. Mandirigma. Then, makikita natin, he wore a robe dipped in blood. Wala pong ibang dipped in blood except the Lord Jesus Christ. Di po ba? He is called the Word of God. Nandun pa. Word of God, ang salita ng Diyos. So this is it. The Word became flesh and dwelt among us. Mamaya po, ma-explain pa natin yan. The armies that were in heaven followed him on white horses, wearing pure and white linen. So lahat naman ng nakasunod sa Panginoon, sila ay nakakaputi. Lahat yun ay ang mga mananampalataya na kumilala sa Panginoon sa Kristo, tinanggap siya bilang sariling tagapagligtas. Let's proceed. Ayun po. And a sharp sword. Revelation chapter 19, verse 15. A sharp sword. Basahin ko po sa Tagalog habang binabasa niya. May lumabas na tabak sa kanyang bibig. Gagamitin niya itong panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at pag-aagusin mula sa pisa ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ay nakasulat ang pangalang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So lahat pong yan ay nagpapahayag. Siya lamang, he has a name written on his robe and on his thigh, sabi, King of Kings and Lord of Lords. So ang ating Diyos na sinasamba, alam natin na he was born in a manger. Parang kung titignan mo, very vulnerable, bata. Pero siya ay ipinanganak sa sabsaban. Alam natin lahat yan, to identify himself with us. Hanggang sa siya'y lumaki, nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Pero mayroon ding isang itsura o mukha ang ating Diyos. At siya nga yan, isang mandirigma. Time will come when He will judge the whole earth. Kaya nga, mayroon siyang sinasabi na gagawin pa natin. So, let's proceed with the other verses. Ayan, eto na po tayo. There is the picture of us based on Zephaniah chapter 3 verse 17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. Napakaganda sana kung sa picture na yan nakalagay yung mga itsura natin. Diba, no? Palitin natin ang gano'n, lagay natin doon. Because we are, bahagi tayo doon. Hindi man natin naiisip na gano'n na nga, but someday it will come. Mangyayari yan. Kaya nga ngayon pa lamang, ipinaghahanda na tayo ng Panginoon. Na siya ay Diyos ng mandirigma din naman. Yung lahat ng sumuway, lahat ng hindi sumampalataya, lahat ng hindi tumanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas, they will have also their judgment. Ngayon, sa kapanahunan ngayon, nagpapatuloy pa ang Panginoon na may kahabagan sa atin. Ang biyaya niya ay pinaparanas niya sa lahat ng mga tao. Pero darating ang panahon, He will be in that category. Maliwanag na maliwanag. And then all the followers of the Lord Jesus Christ will be following Him, dressed in white. Yun po. The white clothes nila, linen clothes, represents Jesus' righteousness. Yun ang bihis natin ng matuwid. We will all be dressed in white someday. Pero dun sa unang picture, makikita natin, walang pagsala na marirecognize mo kung sino siya because he's riding a white horse. Nung siya'y unang dumating, siya ay dumating na papunta ng Jerusalem na sakay ng asno.
Ang asno ay simbolo ng kapayapaan. Subalit, ang isang kabayo ay simbolo ng pakikipaglaban. And this time, the Lord is going to do that in the future. Sige pa po, let's proceed. Ngayon, ano pong instruction ng Panginoon sa atin for 2026? Knowing na nandoon na, sinabi natin that He is the mighty warrior. Ano pong instruction niya? Ano pong dapat natin gawin for 2026? Yan po. Let's proceed. Una po sabi niya, strap your sword. Tayo po ay kailangang handa lagi na may sword. As a warrior na tagasunod ng Panginoon sa Kristo, the Word of God is always near us. Maya-maya po makikita natin, why do we have to be clothed the same way? Kailangan po, meron tayong bihis katulad ng ganitong bihis. This one. Siya, itong picture pong ito, nakuha nila on the left, and then the shield is on the right. But I believe it should be on the right, and the shield is on the left, because the Word of God always comes from the right. Jesus was on the right side of the Father, and all things na kailangan natin will always be made on the right. Ito yung sinasabi niya. So you strap your sword at your side, O mighty warrior. Yun po ang sabi niya. Siyempre po, unang Panginoon. But He is now commanding us. Tayo ay kanyang sinasabihan na ilagay natin ng mabuti ang ating sandata. Yun ang sabi niya. Sige po, tuloy pa natin. Tapos sabi niya doon, so, ang isang warrior, meron siyang suot. Hindi ka naman pumupunta ng labanan nang wala kang kalaban-laban, nang wala kang dala. Kailangan ka talagang may suot. Tignan niyo po ito. The full armor, it's on the left and the sword is on the right. Ganun po. Pati po ako naging nakasama na dito. Sabi ng Panginoon, put on the armor of God. Ilagay mo, isuot mo, huwag na huwag mong bibitawan. All of us, lahat po tayo, hindi lang ang mga mighty warriors, kundi lahat ng mananampalataya should be dressed the same. Meron tayong damit. Yun. Sabi niya, put on the full armor of God so that you can stand against the scheme of the devil. Kaya dun po, mababasa natin ng maayos yan in Ephesians chapter 6 from verses 11 to 18. We are on a battle. Nakikita po natin kung papaanong ang ating kapanahunan ngayon ay patindi ng patindi sa pagkakasala. Kaya nga, pinapatayo niya tayo ng mabuti at kailangan meron tayong suot para makayanan natin ang pakikipaglaban. Sabi niya po doon, in Ephesians chapter 6, from verse 11, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos. Pinagkaloob po ito ng Panginoon. Huwag mong iwasan, huwag mong alisin. You should wear it. Nakalagay po doon, from verse 11. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat, what is the reason? Verse 12, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya makikita nyo po dito yung warrior dito, makikita nyo, fully dressed siya. Ano yon? Isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid
at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin niyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. At lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So ito po ay mga talatang sinasabi sa atin, put on the full armor. Isusuot. Amen po. Amen. Let's see the other verses po. Kaya ito, in-explain na po sa ating lahat dito about the armor. Ano yan? Put on the helmet of salvation by believing that Jesus Christ died for your sins and rose again. Kailangan po natin ng helmet. Kailangan may proteksyon ng ating isip, ang ating ulo. Sapagkat madalas tayo ay gigiyagisin ng kalaban sa ating isip. Kaya kailangan laging nakasuot yung ating helmet of salvation. I am saved by grace through faith. Kaya nga, guguluhin ka man ng kalaban, sinasabi mo, ako'y ligtas na at hindi na ako namumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng sanlibutang ito. There you have the breastplate of righteousness. Nandyan po, makitang-kita nyo na. Righteousness is being honest, good, humble, and fair to others. It means standing up for weaker people. Kailangan po natin ng breastplate. The breastplate of righteousness is Jesus Christ in front and at the back. Kasi kung hindi ka niya makuha sa harap, sa likod ka naman niya kukunin. Kaya nga, ang breastplate of righteousness natin is front and back. Ito po ay sinusuot. And then you will find the belt of truth. So, ano ang nagbibigay ng yung ating robe of righteousness ay nakalagay ng mabuti, hindi malalaglag sa pamamagitan ng belt of truth. Ayun. Truth keeps us from giving in to the world's beliefs. Compare your beliefs and actions to the truth of the Word of God. Ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang siyang bumibigkis. So, ang ating buhay ay laging makatotohanan ng ating sinasabi. Hindi tayo nagsasalita ng kasinungalingan. Because this holds the belt, the breastplate of righteousness, at saka itong dito, yung ganyan. This one. Ito po ay protection over this side. Kaya makikita natin, meron siyang damit hanggang doon, nakalitaw. Yung iba pong mga warrior na they're fully, pati na itong mga legs na yan, wala kang makikita. It's all covered up very well. Kasi kung ano man ang gagawin ng kalaban sa iyo, hindi kanya masasaktan. Then we have the feet prepared with the gospel of peace. Kailangan maayos ang ating relasyon sa Diyos at tayo ay nagiging kontento at tayo ay mapagpayapa at hindi tayo manggugulo. Amen po. We are peacemakers, not troublemakers. Kailangan po dala-dala natin yan. Suot-suot natin yan kahit saan tayo magpunta. Sa bahay, sa trabaho, kahit saan. We always wear our feet prepared with the gospel of peace. Yun po. Then, we have the helmet of salvation. Put on the helmet of salvation. Inuna ko na pala yun. Then, we have the shield of faith. Kung titignan niyo po, kung titignan niyo ng mabuti, lahat ng ito nakasuot na. Ibig sabihin, sinuot na natin yung helmet of salvation. We are saved by grace through faith. Suot na natin yung breastplate of righteousness. Suot na natin yung belt of truth. Suot na natin yung feet prepared with the gospel of peace. Dalawa lamang ang hawak natin. The shield of faith and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, importante po yun sa atin. We live daily holding on sa dalawang bagay na ito every day of our life. Di po ba sabi
Sinuot na ng Panginoon ang lahat ng kasuotan natin, pero may hawak-hawak tayo araw-araw. The sword of the Spirit, which is the Word of God, and the shield of faith. We walk by faith and not by sight. Amen. Kapag tayo pinapalaso ng kalaban, we put up our shield, tinataas natin yan. Actually po, nagre-represent lang po ito. Ang mga shield po nila are kasing taas ng warrior. Kasi, kapag sunod-sunod ang mga palaso, kasi kung minsan ang mga kalaban marami, hindi lang isa. Sunod-sunod. So we really need to put the shield on, pati na rin sa ating every part of our body. Ayan na, we always wear this every day, the shield of faith. Sinasabi ng Panginoon, without faith, it is impossible to please God. So lahat ng ating ginagawa is by faith. Hindi tayo lalabas ng tahanan natin, even in our homes. Spiritually, hindi natin ito inaalis. And then the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang salita ng Diyos, ang siyang ating, the only one that can strike the enemy. Diba? The sword of the Spirit. Dito shield ito. Pananggalang mo ito. Kung tinitira ka niya sa tenga, tinitira ka niya sa mukha, or any part, mapagsasanggalang mo yun. Your shield. Pero ito lang, dito ka naman tapyasin mong gano'n ang ulo niya, ang kalaban. Diba? Dito ka nakakaganon. I remember po before, when we had such great difficulty, talagang hirap kami, and we were in Doha, at talagang, alam niyo po, itinuro lang ng Panginoon sa akin, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pero pinakita niya sa akin, bato. Pero yung sword, pumasok yung sword sa bato, at dumugo yung bato. That's how powerful the Word of God is. Kahit bato pa ang nakaharap sa iyo, kahit gaano katigas ang nakaharap sa iyo, when the Word of the Lord, the sword of the Spirit, siyang ginamit mo, kahit na matigas, makapapasok pa rin. Because the Word of God is powerful and effective. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ito'y tumatagos sa buto at sa utak ng buto. Nakakaalam ng lahat ng bagay sa ating buhay. It is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen po. So let's proceed po. Ngayon, balik po tayo, if you remember po kanina, Psalm 45 verses 3 and 4, huwag nyo na pong tignan doon, I will just read it for you. Nakalagay po doon, all this, it pertains to the Lord Jesus Christ. Sa awit 45 verses 3 and 4. Makikita natin doon, basahin ko sa Tagalog, o ikaw na haring bantog, isakbat mo ang sandata, malakas ka at dakila, sa gisag mo'y maharlika. Maglakbay kang mayroong dangal tungo sa pagtatagumpay. Alang-alang sa matuwid, ipagtanggol ang katuwiran. Tagumpay ay matatamo sa lakas mong tinataglay. Bagamat po yung pagkatagalog ay medyo malayo po dun sa sinasabi. Una po, the word majesty. Ano po, we always sing majesty, worship His majesty. We always refer to our commander-in-chief, the real mighty warrior, the commander-in-chief of everything in heaven and on earth. To express the thought of the greatness of God, our Maker and our Lord. Sinabi po yan sa 2 Peter chapter 1 verse 16, eyewitnesses of His majesty. Si Pedro po, na-witness niya nung nandun sila sa itaas ng bundok at nagpakita ang Panginoon sa kaningningan niya bilang isang Diyos. Kaya sabi niya, eyewitness of His majesty ang nasabi niya. To express the thought of the greatness of God. Na ipahayag ang kaisipan ng kadakilaan ng Diyos. That's why we say, majesty, worship His majesty. Yung splendor, kasama po yan doon sa Psalm 45 verse 3 and 4 sa English version niya. Means magnificence, radiant beauty,
and divine glory. Makikita po natin dyan sa Psalm 96 verse 9, worship the Lord in the splendor of His holiness. Let the whole earth tremble before Him. Kaya alam niyo po, pag tayo sumasamba, hindi lang tayo nagsasalita o nagsasabi sa ating bibig. We need to really think about it. Iniisip natin yan. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Kailangan makita natin, maaninag natin in our spirit and in our vision na siya'y nakikita natin, karapat dapat siyang sambahin sa spirito at sa katotohanan. In the next, truth. Yan po'y kailangan. And even in the armor, the belt of truth is always important. Ang isang warrior o ang isang mandirigma na kasama ng Panginoon, laging totoo ang lumalabas sa ating bibig. Wala nang kasinungalingan sa ating bibig. Sapagkat nilinis na ng Panginoon ang ating bibig, nilinis na rin niya ang lahat ng kaibuturan ng ating pagkatao, kaya nga hindi na natin ginagamit ang kapamaraanan ng mundong ito. We are dressed always and the belt is always truth. The entirety of your word is truth. Each of your righteous judgment endures forever. Ang kabuuan ng kanyang salita ay katotohanan. Lahat ng kanyang mga paggawa ay matuwid na kapamaraanan, hindi baluktot, hindi rin, ito ay pantay-pantay. Wala siyang favoritism. Kapag yan ay kailangan para sa iyo, siya ay makikipaglaban. But of course, there is humility. Alam niyo po, nung pagdating dito, we know that God is truth, and His word is truth, and righteous judgment endures forever. Even if He is in truth, and He is ready na siya'y makipagdigma, ngunit, He always does it. Ginagawa niya ito in humility. Ayun po, napakaganda ng translation ng CSB. Mankind, sabi niya. Lahat ng tao, ina-addressan na niya, all people, regardless of your faith, sinasabi na ng Biblia, He has told each of you what is good. Sinabihan na tayong lahat ng Diyos kung ano ang mabuti. And what is it? What it is the Lord requires of you? To act justly, to love faithfulness, and to walk humbly with your God. Ito pong tatlong bagay na ito is very, very important. Ang ating warrior, the one who is a real mighty warrior, the Lord, He is also a humble person. Hindi siya gagawa ng anumang bagay ng may kayabangan. Lahat ng kanyang ginagawa ay may pagpapakumbaba. Kita natin the next one. Justice, kasama na yon. Ang ating Panginoon ay pantay-pantay ang paningin niya sa lahat ng tao. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay mahal niya. Kahit anong lahi, kahit na ano. Kahit sino ka man, iniligtas niya tayong lahat para makapagbalik loob tayo sa Diyos. Tapos may sinabi siya doon Psalm 45 verses 3 and 4. Make your right hand show your awe-inspiring acts. Kaya sabi niya, sa iyong kanan. So, touch nyo nga yung kanan nyo. Sandali, baka nakatulog na kayo. Kanan. Huwag lang ganito. Yung matigas. Di ba, no? Saan ka nakakita? Where's your right hand? Yes. Kung lelembot-lembot tayo, hindi tayo mananalo. Di ba, no? When you say, ayun na, sinabi na nga eh. May your right hand show your awe-inspiring acts. Ano yun? It means it describes the majesty and power of God. Say to God, how awe-inspiring are your works. Your enemies will cringe before you because of your great strength. Ang mga ginagawa ng Panginoon ay nakapagbibigay ng inspirasyon at encouragement sa ating lahat. Katulad po ng inyong mga patotoo, lahat ng yan ay nagbibigay ng encouragement sa atin para maging matibay tayo sa Panginoon. Ang ating Diyos ay gumagawa ng inspiring acts, mga gawa na magkakaroon tayo ng inspirasyon, mga gawa na pagbubutihin natin ang ating buhay bilang isang
mananampalataya. Nandun yung justice, and may your right hand show your awe-inspiring acts. Ngayon po, let's continue. Sabi po dun sa Psalm 66 verses 4 and 5, the whole earth will worship you and sing praise to you. Come and see the wonders of God. His acts for humanity are awe-inspiring. At tingnan niyo po ang Biblia, napakaraming mga himala dyan. Yung mga matatanda, pwede pang magbuntis at mga anak, katulad ni Sarah with Abraham. Nung Sunday, diniscuss po ni Pastor Sam, si Zechariah at si Elizabeth, nung matanda na at saka binigyan sila. Kaya nga nakaka-inspire na sa Diyos walang imposible. Nothing is too difficult for God. Nothing is impossible with God. Kaya nga ang mga ginagawa niya, nakamamangha. Amen. Ang lahat ng himala na ginawa niya, nakamamangha. Walang bagay na ginawa ang Diyos na hindi ka mamamangha sa kanyang ginawa. Sapagkat siya ang Diyos, kaya niyang gawin yon para sa atin. Hallelujah. Kaya sabi niya, ang buong kalupaan, lahat, will worship you and sing praise to you. Come and see the wonders of God. His acts for humanity are awe-inspiring. Ay alam ko, tayong lahat, we were so inspired by the Lord. Sumunod tayo sa Kanya sapagkat alam natin, alam ko, alam ninyo, na wala nang maitutulad sa Kanya. Walang maikukumpara sa Kanya. Nakahigit siya sa lahat ng bagay. Ayun po, let's proceed. Ito po. Sa dinami-dami po ng aking sinabi. This is the last one. Alam niyo po yung binigay sa akin ni Lord. I'm reading it to you. Psalm 45 verses 3 and 4 is a picture. Isang makikita natin in our spirit. Isang nice na gusto ng Panginoon. Our commander-in-chief, the mighty warrior, the real mighty warrior, he's the commander-in-chief of his army. Tinatawag niya ang lahat ng mga mighty warriors. Tignan niyo po yung mighty warriors doon are small. Because we are followers of the Lord Jesus Christ. Kung siya ay mighty warrior, we are following the mighty warrior and we are the small warriors. Amen po. Amen. Ngayon, ang sabi niya sa atin, sumunod tayo sa Kanya. Maghanda tayo lagi. Lagi tayong handa. So sa 2026, lalo tayo magbabasa ng Kanyang salita. Tayo magme-memorya ng Kanyang salita. Sapagkat ito ang ating gagamitin panangga sa ating kalaban. We can destroy the enemy and he will flee away from us. Because the Word of God, he cannot stand in the Word of God. Because the Word of God is truth. Siya ay katotohanan. Ang salita niya ay kasinungalingan. He cannot stand the truth. Kaya nga, we have to use the Word. Hindi ang ating salita. Our mouth, kahit na gaano tayo maraming sinabi, hindi uurong ang kalaban. The only way na uurong siya is when we say the word of the Lord. Diba? Ang ating Panginoong Kristo, sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Meron pa ba siyang naitanggi? Wala. Sinundan na naman niya ang pangalawa, sinundan na naman niya ang pangatlo, hindi siya talaga nanalo. Kaya nga sabi ng Panginoon, laging nakasakbit sa iyo. The belt of truth, kasama lagi yung ang salita ng Diyos. Ang mga panalangin natin will all be based on the Word of God. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, that is the will of God. Remember, narinig nyo na sa akin. The Word of God is the will of God. And the will of God is the Word of God. Kung gusto mong alam ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos ang iyong babasahin sapagkat doon mo matatagpuan kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen po.
Kaya sabi niya sa atin, He's calling us to follow as mighty warriors to be ready to use the sword, the word of God, in His majesty. Ang gagamitin natin ay ang Kanya, hindi ang sa atin. Amen? Kanina, we have already learned what is majesty, splendor, lahat ng yan. Sabi niya, ride triumphantly. Kapag kayo ay gumagawa, kailangan sinasabi niyo na kagad, you're already victorious. Kayo ay mananagumpay because we are more than conquerors in Christ Jesus. Yung ginawa niya, yun lang ang ating ginagawa. Hindi tayo nauuna sa Kanya, hindi rin tayo nahuhuli. At sabi niya, let us use our right hand because Jesus is at the right hand of God in heaven now. Binigyan niya tayo ng authority. He's giving us the authority to speak, to decree. Ayan po, magsalita ka. Decree His word. He will confirm it to the people around us, and we will do awe-inspiring acts like the apostles did when the church was launched in the book of Acts after the power of the Holy Spirit came upon them. Alam niyo po, kung pwede lang, can you take a picture of that? Lagay niyo yan sa picture. Picturein niyo po yan. Lagay niyo yan sa inyong cellphone. For the year 2026, sabi ng Panginoon, we have to rise up to the calling. Tayo ay magsitayo sa panawagan ng Diyos para sa iglesyang ito. I know the Lord has many callings and many ways na siya ay gumagawa. But this particular verse, the Lord spoke very clearly without a shadow of doubt. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon sa pamamagitan ko, huwag tayong mag-aatubili na gamitin ang salita niya. We will only win with the sword of the Spirit and the shield of faith. Kaya nga, kahit bato, pwedeng pumasok ang salita ng Diyos. Dudugo yun. They will not triumph when we do it the right way. Binibigyan tayo ng command. We are being commanded to do it in 2026. Siya ang mighty warrior. He's the commander-in-chief. And now He's commanding us as the small mighty warrior to do it for Him, for His glory, and for His honor. Amen. Kaya alam niyo po, with all this preparation, kasama na ng aking damit, I stand. Now I'm calling, will you stand like a small warrior, mighty warrior for the Lord? Tayo po kayo. Tumayo po. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, the mighty warrior, the commander-in-chief of the armies of heaven, and He will come down here on earth. Salamat, Panginoon, sa kabutihan at katapatan mo. Minsan iniisip namin na mahina kami. Pero Panginoon, lalaki man o babae, na may tunay na pananampalataya sa inyo ay hindi mahina. Ipinagkalob niya na sa amin ang lahat ng aming kailangan para makapanagumpay dito sa lupa. There is no question about that. The only thing na aming dadalhin every day is the shield of faith and the sword of the Spirit. Kayo na ang naglagay ng helmet of salvation to protect our minds, to make us remember that we belong to the kingdom of God. Jesus is our Savior. Jesus is our Redeemer.
Jesus is our Lord. Jesus is our intercessor. Jesus is our advocate. Jesus is our everything. You clothe us in righteousness. The breastplate of righteousness in front and at the back. The belt of truth. The breastplate of righteousness is Jesus in front of us and at our back. What holds it is truth, because Jesus is the only way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father except through Him. The gospel of peace. Sinabi mo, Lord, laging sinusuot namin yan kahit saan kami magpunta. Then sinabi mo, Lord, we need the shield of faith. We walk by faith and not by sight. Ito yung pananggalang namin para kapag tumutudla ang palaso ng kalaban, we take up our shield. I believe in Jesus. I speak my belief in Him that I am more than a conqueror in Christ Jesus. Hindi ako mapapabagsak ng problema. Hindi ako mapapabagsak ng mundong ito. Sapagkat binigyan mo na kami ng kapangyarihan. You have given us the authority to do so. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Because not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. The sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya we can stand at attention. And we can strap our sword always. Whenever we encounter any difficulty, the Word of God, we shoot it out from our mouth. I believe, therefore I speak the Word of the Lord. Kaya nga po, Panginoon, kayo ang magpapatatag sa bawat isa sa amin. You will cover us with your precious blood. Kasi alam namin, the blood, ang banal na dugo ng Panginoon Kristo, hindi rin makapananaig ang kalaban. We're already clothed in you and covered by the precious blood. So we can fight our battles. And we are going to win. Sinabi mo na yan. Stand. Tumayo ng mabuti. We wrestle not against flesh and blood. Hindi taong kalaban natin. It's a spiritual battle. And whatever authority the Lord has given, we shall use the sword of the Spirit, which is the Word of God, and of prayer. We need to pray. Pray on all things and at all occasions. Pray without ceasing. Salamat po, Panginoon, you gave us the command. We stand upright. Our face reflects the glory of God. The presence of the Lord. His mighty works. His awe-inspiring acts. His majesty goes with us. All things that we can ever need for life and godliness has already been given to us. Use it to bring glory and honor to God. We thank you. We bless you, Father God, for you have given us a command, and we are ready to do it. In the name of the Lord Jesus Christ, the Commander-in-Chief of God's army, by the power of thine Holy Spirit. Fill us, Lord, to overflowing. Keep our shield always intact, oiled by the Spirit of God,